Welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, balikan lang po natin kung ano ang ating aasahan sa lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Huwebes. Ayon po sa Pag-asa, patuloy po sa pag-iral ang southwest monsoon o yung hanging habagat at nakakaapekto po dito sa western section ng northern at pati na rin po ng central Luzon. Dahil po dito sa araw na ito ng Huwebes, asahan po dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, pati na rin po sa may Batanes and Babuyan Group of Islands ang maulap na kalangitan na magdudulot ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Dito naman po sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan naman po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. At sa ngayon po, wala naman pong umiiral na low pressure area o anumang bagyo dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, dumako naman po tayo sa extremes of temperature at pati na rin po sa relative humidity. Para po sa ating minimum temperature, umabot po yan ng 24.7 degrees Celsius. Yan po ay alas 6 ng umaga. At ang maximum naman po natin ay 33.5 degrees Celsius. Yan naman po ay alas 3 ng hapon. Para naman sa ating relative humidity, ang minimum po natin 57% at ang maximum naman po natin ay 98%. At eto para naman po sa kapakanan ng ating mga kababayang magsasaka, eto na po ang ating farm weather forecast. Para po sa Ilocos Region, Cordillera, probinsya po ng Cagayan, Zambales at pati na rin po sa Bataan, meron pong upland farms yan po ay 16 to 22 degrees Celsius at ang lowland farms naman po ay may 24 to 32 degrees Celsius. Ang temperatura pong nabanggit ko ay applicable din po dito sa mga lugar sa Bataan, Batanes, and Babuyan Group of Islands. At para naman po sa relative humidity, umabot po yan ng 75 to 100% at ang deep wetness naman po ay mula 4 hanggang 8 oras. At para naman po sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng ating bansa, upland farms yan po ay 21 to 28 degrees Celsius, lowland farms naman po ay 23 to 32 degrees Celsius. At para po sa ating relative humidity, yan po ay 63 to 100% at ang deep wetness naman po ay pwedeng umabot ng hanggang 4 na oras. Ngayon mga kababayan, alamin naman po natin kung paano po tayo makakatipid sa kuryente. Dito po yan sa Laging Handa. Hindi lang sa bahay dapat magtipid ng kuryente. Dapat din itong gawin sa mga gusali kung saan malalakas ang konsumo ng kuryente. Patayin ang mga ilaw kung hindi ginagamit ang mga ito. Gumamit ng daylight lighting, lalo na sa mga lugar ng gusali na mas nasisinagan ng araw. Gumamit ng energy-efficient light source gaya ng low-energy fluorescent at metal lamps na maaaring makabawas sa konsumo ng kuryente ng kalahati. Palitan ang mga filters ng air conditioner kada buwan para mas maging efficient ang operasyon nito. Kapag hindi ginagamit, patayin ang mga computer at iba pang mga equipment na bumubuga ng init. Lagyan ng mga tint ang malalaking bintana lalo na yung mga direktang nasisinagan ng araw. Mababawasan ng mga ito ang init ng 75%. Maglagay din ng mga halaman at mga takip sa bintana bilang panangga sa sinag ng araw. Sa paggamit ng elevator, i-operate ang lahat ng units tuwing office hours. Pagkalagpas nito, maaaring mag-operate na lamang ng isang elevator. Bago po kami magpaalam, tandaan niyo po na pwede niyo kaming i-like sa Facebook Panahon.tv, follow us on Twitter at Panahon TV at syempre po, welcome din kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan, Good Morning Boss at sa oras-oras sa Panahon TV Express dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing tag-init o tag-ulan man, dapat pinaghahandaan. Good morning po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!